O, hindi ko na ibigay sa inyo yung JJK, IDE, alam nyo na yan. Ha? Yung JJK is Java Development Kit, IDE is Integrated Development Environment. Anong ginagamit natin IDE ngayon? CodeChamp. Variables, isa temporary storage. Yung magsalita kayo at pag hindi nyo napalikan yan talaga. Ha? Yung identifier is ano yung mga different type of data types natin? String. O yung user inputs. O yung sa character. Anong char? Anong parenthesis? Next. Uy, kaperin niya. Tingnan mo, nahuli ka, alam nilang lahat. Buy. Ha? Yung proper syntax ng pagdideclare ng identifier. Oh, sige. Scanner, hindi. Identifier muna, paano magdideclare? Yung proper syntax. Hindi proper syntax ng declaring, mauuna mo na yung data type. Kasunod yung identifier. Tapos, pwedeng walang value. Di ba dalawa ito? Meron pa tayo sa yung data type na may value, identifier equals to value, tapos semicolon. Tama? O, naalala pa? Naalala pa? Okay. O pag yun sa yung integer, ano ba ibig sabihin pag integer? Whole number. Whole number. Ano yung dalawang floating point? Float tsaka double. Ang string, ano ibig sabihin? Set of words or character. Ha? Pag char lang, isang letter lang. Ay, yung boolean. Boolean? True or false. O, huwag yung kalimutan yan. Short, byte, wala naman masyado yan. Conditional statement. Ano lang yung gagawin? Hindi, ikaw gusto mo malaman. Ikaw hindi nagsasalita dito eh. Ha? Sige. If else, if. If else, anong if else agad? If. Tapos if. Hindi, saan muna, tingnan natin. Ano na? If else statement. If else statement. Patlo. If else, sir. Tingnan mo. If Else. tama yung if else mo, pero ang basa dyan, if, tapos else. Ha? Tama yung else, if else ninyo. Pero ang dapat basa niyan, if una, else, Di ba lang? Meron pa isa, di ba? Switch. Meron tayo. Switch. Under na to ng yung case, yung pa rin nasa loob. Break. Ano pa? Default. Tapos may experience nyo dito yung tinatawag nating continue. Sigurado nakalimutan nyo na yung word na aral. Hindi pa rin? Under na arithmetic operator. Plus, minus, equal. Plus, minus, division, modulus. Wala na. Wala na, sir. Wala na, sir. naman, subtraction. Anong wala na? May dalawa pa.
Modulo. Ginagamit sa for loop. Sa mga looping. Increment tsaka decrement. Kasama yan, tama? Kasama lang yan, sir. Wow, kasama. Nakalimot. Tama, di ba? Oo, sir. Andun yan. Tapos, alam nyo pa naman siguro yung mga result nito. Yes, sir. Ano ang pwede mag-result na addition? Ano, sir? Sam. Sum. Subtraction. Quotient. Product. Remainder. Tapos, Addition. add 1, tapos minus. Add 1, saka subtract 1. Some minus one. Add 1, then subtract 1. Tama? Alam niyo pala yung result na. Okay. Correlational. Relasyon. Equal. Not equal. Ano pa? Goods na, goods. O sige. Goods na daw. Plus equals, minus equals. Assignment. Plus equals. Minus equals. Multiplication equals. Division equals. Modulo equals. Nice. Plus equals. Talaga? Plus equal? N or not? Sasakpan kita talaga. Logical. Or not. Ito yung may narito nung quiz. Yes, sir. Tama? Yes, Yes. sir. Sasaktan tayo. May nakalagay doon. Yung symbols is ganito for or. Ha? Sasakpan kita. Ito is or. Nagpulsa. O di bale. O at least wala kang problema sa inyo, no? Alam niyo pa rin itong mga to kasi kasama pa rin sa part ng programming ko to. No? So bali meron kayo naging problem last time is yung naging problem na yan yung odd or even. Naintindihan niyo na ba kung paano nakukuha yung odd or even? Yes, sir. Ikaw lang. Yung iba, naintindihan niyo kung paano nangyayari? Okay, ibibigay ko yung problem ha. For example, maglagay tayo dito ng... Buray ko lang po na ito. Yes, sir. Kasi sa ulo nyo sa utak nyo, hindi ko na problema sa ano. Okay. Maglagay tayo dito ng odd or even. Ibig sabihin, num. Num 1. O, num 1. O, sige, sabi di pa mo narkano, gusto niyan. Then sabi colon. Yung problem doon, if yung num daw is dinivide mo by 2. Tapos nag-equals sa 0, ibig sabihin nun is On. ano odd? Even. Even number po yun, even. O SOP mamaya sabihin nyo na naman, SOP. System.out.println or print lang. O print line para masaya. O else, check natin ha. System.out.println ulit, then mag-add tayo dito. Okay. Kung papansinin niyo, meron tayong ginamit na arithmetic operators, which is the modulus or modulo, or yung, ito naman is relational operator. Kasi nasabi kayo sa mga problem natin nung programming 1, ang ginagawa, greater than, less than, equals to 18, mga ganito lang, tama? Yes, sir. Kung papansin nyo ito, is isa na itong complicated na formula pagdating sa coding. Pinagsama na yung modulus saka yung relational operators. Pwede pala yung ganung part. Okay? Kung papansin niyo, tama ba yun dito sa taas? Yes, sir. Yung pagdideclare ko? Proper declaration? Yes, sir. Yes, sir. Tama ba? Yes, sir. Si ano? Tama? Angelica? Yes, sir! Oh, bakit? Pamular ka ano? Paano mo nasabi tama sa pagdideclare ko dito ng ano? Kasi given yan, sir. Oh? Anong wala? Identifier. Anong nam? Walang ano yung nam? Walang one? Sir,
kulang ng data type. Data types. Kasi hindi mo pa ma-identify kung ano-ano to, di ba? Kung ano yan. O, syntax error na to agad-agad. Tama? Yes, sir. Integer po, int. Tapos bar identifier or yung variables na ginagamit. Pero tayo dito sa may with value na. Naka-fix muna tayo. Kung papansin niyo is num, error pa rin to kasi Error kasi kulang wala naman. namang num 1 yung nakalagay dito. Ito num 1 yung dineclare mo, dapat num 1 yung nakalagay doon. Ha? Yes, sir. Okay, ipapakita ko kung paano nangyari dito sa problem na to. Kung papansin niyo, ang value ng num 1 natin is 8. Makinig yung mga hindi na, Kung papansin niyo, hindi nyo pwedeng sabay-sabay na i-analyze yung buong conditions dyan. Unahin nyo muna tong part na to. Naalala niyo yung PEMDAS na? MDAS, sir. PEMDAS, kung papasanin niyo. Itong part na to, 8 daw muna is dinivide by 2. Ibig sabihin yan, dinivide na muna yung 8 by 2. Yes, sir. Maliwanag? Yes, sir. Ito, dito muna kayo tumingin, dito sa part na to. Yung num1 is divided by 2. Pero naka-percent modulus ang ginamit niya. Ibig sabihin, 4. Tama? Yes, sir. Tapos 8, then 0 na to. Yes, sir. Ibig sabihin, Walang- ang result natin, pag yung percent ang ginamit, remainder ang kinukuha. Yes. Ang sagot mo is 4.0, ang result niya is 0. Ngayon, yung sagot nitong part na to is 0. Yung 0 pa is nag-equals to 0? Yes, sir. True or false? Magtutrue yung statement niya dito. Afterwards, even ang sasabihin niya. Sir, paano nangyayari naman pag i-add? Automatic na yan pag add. Ganito na ang nangyayari. Check natin ulit. For example, naglagay kayo ng 7. 7. Alam naman na natin na add numbers yan. Pero kailangan natin ma-explain kung paano nangyayari dito sa isang formula na to. Okay? Kung papasin niyo yung num1 niyo is 7. Yung 7 dinivide niyo by 2 divided 7 divided by 2. Ngayon ang mangyayari is 3. Ngayon 6, merong 1. Meron kayo natitirang 1 na remainder. Tama? Remainder 1? Yan kasi elementary days natin, di ba? Remainder 1. Ngayon, hindi niya kukunin yung 3 na sagot dito. Ang kukunin niya is remainder 1. Yung 1 ang kukunin niya po. Maliwanag? Yung 1, hindi yung 3. Unless na lang, kung ang ginamit mo is divide. No? Ang kukunin niya dyan na result is 3. Full naman. No? 3. Pero kapag naka-modulus kayo, ang kinukuha na sagot dyan is yung remainder mismo. Maliwanag? Ngayon, yung 7 natin, itong result nito, pag dinivide mo, isang equivalent yan is 3.1, may remainder na 1, 1 po ang sagot dito. Yung 1 ba nag-equal sa 0? No, sir. Hindi. Ang bato niyan, false ang statement na rin dito, then proceed siya sa add numbers. Pag-divide sir yung ginagawa, gano'n din yung ano sir, lalabas din. Hindi, tanong natin. Subukan natin, divide. Divide natin. Kaya nagiging problema nyo dyan, dinivide mo, ang result mo niya dito is 3. Is equal sa 0? Hindi. Ibig sabihin, mag-a-add yung result niya. Paano pa nag-8 ka? Even. Ha? Paano magiging even yan? Full number. Correct. Add pa rin ang result niyan. Bakit? Kasi ang mangyayari dyan, yung 8 mo mismo, 2 divided by 8. 8 ang value mo dito, tama? Ngayon, 4. 8, 0 naman. Pero dahil divided by ang ginamit mo, ang kukunin yung result, ito yung 4. Yung 4 mo ba is equal sa 0? Hindi. Add ang babato niya. False ang statement dito. Kasi ang kinuha niya is 4. Tama? Gets na?